Alam nyo, kayo ang nagpapahiya sa bayan natin. Kayong mga DDS, ipinapahiya nyo ang bayan natin. Di ba, Danilo Arcilla? O eto, permit only for picnic. Doon sa ICC. No? Dutch police warn Duterte supporter near ICC detention center. Oh, pinapaalis, di ba? Wag didikit doon sa detention center. Permit only for picnic. Magkakain na tapos ikaw, Duterte, bring him home. Inang yan. Ano ba yan? Wag nyo namang ipahiya ang Pilipinas diyan sa mga pinaggagawa ninyo. Biruin nyo mga bossing ha, kung titignan nyo yung mga pangyayari doon, galit na galit sila. Di ba Frozen Soul? JC Girl, na sobrahan ang DDS kulto na. Galit na galit sila kay Maris Umali. No? Baby girl yun. Ganda-ganda. Galit na galit sila kay Gretchen Ho. Dahil daw bias magbalita, mga bossing. Biruin nyo naman, nakita ko, pinapanood ko nung nagbabalita si Gretchen Ho, no? Idinideliver niya, anong channel ba si Gretchen Ho? Nakalimutan ko. Si Maris Umali, dinideliver nila kung ano ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte doon sa loob ng ICC, etc., etc., para doon sa mamamayan natin na wala po doon sa nakikipiknik-piknik, no? Permit only for picnic. Na wala ho sa ganun, mga kababayan. Sabi ko, ano bias dito? Ipinapaalam doon sa mga kapwa nyo, mga DDS na nandoon sa Pilipinas. No, ba't nagagalit kayo? Kesyo daw ganito. Kesyo daw ganun. At least nga, yung mga nasa Pilipinas, nalalaman, okay, maayos ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Biruin mo, nakita ko si Maris Umali, yung cellphone niya, hawak niya, no? Tapos yung mga DDS, nandun sa kabilang side. Kala mo mga nakakulong na mga ewan ko kung anong mga hayop yung pinipicturean. May nagkomento, ayos si Maris Umali, nag-e-enjoy doon sa zoo. Diba, basahin natin itong balita na to. Diyos ko, permit only for picnic, not political rally. Pero magsisigawan, Duterte, bring him home. Bring him home. Mga DDS, sasabihin ko sa inyo, no? Yung mga pang-telenovela ninyo, yung mga parali-rally ninyo, yung padasal ninyo, lahat yan, no count yan. Walang puntos yan. Bakit? Hindi nga kasali yung walang audience impact. Ayun. No? Hindi doon nakabase ang ICC sa audience impact. Naku, ang daming nasa labas ng ICC na supporter nito, palayain na natin. Hindi ganoon. 'Di ba, pretty boy? Walang nongga. Napapagod lang kayo. Hindi 'yun ang pinagbabasihan nila para palayain ang dating Pangulong Duterte. Ang pinagbabasihan nila, ebidensya at yung mga sasabihin ng mga testigo at sasabihin at yung maririnig nila sa panig ng dating Pangulo. Yun ang may count. Pero, yung parali-rali ninyo dyan, wala. Picnic. Tapos sigaw ng, picnic. Duterte! Duterte! Bring him home! Ayun. Nasita ng mga kapulisan. Huwag kayong dumikit doon sa may ICC Detention Center. Kakahiya, di ba, Shiro Kansaki? The Dutch police on Saturday told supporters of former President Rodrigo Duterte who have gathered near the International Criminal Court Detention Center in The Hague, the Netherlands, to stay within the fence, patch designated for their gathering. Sa isip-isip niyang mga yan, hindi naman kami sanay sa mga ganyan nyo, na parang telenovela, no? Isip-isip niya, magsialis na kayo dito. Ginugulo ninyo yung bansa namin. Sabi ni Pretty Boy,
Ano kaya ginagawa ngayon ni Duterte sa detention cell? Baka nanonood ng vlog mo. Hindi lang ho natin alam. Baka nagdadasal. Di ba? Sumasabay sa padasal. Ewan nga lang ho natin, no? Kasi may padasal sila. Meron kaming padasal para kay dating Pangulong Duterte, ganito, ganyan, ipagdadasal. Sabi nung pinagdadasalan, oy, alam nyo ba, minumura ako niyan. Nasabihan pa ako stupido, nasabihan pa ako ng PI. Tapos si Pope, na traffic lang siya, pauuwiin, namura din. Diba? Paano yan? Ba't kayo sa akin hindi naman po ganun ang may kapal, mga kababayan. Pero, ang nakikita ko dito, yung pagkakaoblo ni dating Pangulo Duterte, kung sakali, no, na guilty siya, makatutulong yan sa kaluluwa niya. Bakit? At least, bago siya pumanik, bago siya umakyat, no? Kung tanungin man siya, sa tingin mo ba, pwede ka dito sa taas? Pwede niyang sabihin na, opo, nung nasa baba pa ako, kahit papaano napagbayaran ko na po yung aking mga kasalanan. Pwede yung ganun. Di ba? Yung mga DDS, tsaka wag nyong sasabihin ninyo, kawawa ang aming Pangulo, kawawa ang dating Pangulong Duterte. Ang sabi nga niya, sa loob, para siyang nasa hotel. Di ba? Ang nagsasabi lang na kawawa ang dating Pangulong Duterte, yung mga senators nila. Bakit? Siyempre, pag hindi pinagmukhang kawawa, di walang mga senators na magre-rescue kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Walang magre-rescue, walang mga senator na iboto nyo kami, ganito, ganyan. Kami ang magre-rescue sa dating Pangulong Duterte pag hindi na mukhang kawawa. Pero ang katotohanan miski tingnan nyo pa na itsura ng detention facility o yung kulungan ng dating Pangulong Duterte with aircon. Di ba, Chi? With aircon, may TV, wala lang tumba-tumba o rocking chair. PDP pa din ang malakas. No, makikita ninyo yun sa buong mundo. Di patakbuhin mo yung PDP laban doon sa buong mundo. Tingnan mo kung iboto sila ng buong mundo. No, kasi ang nakikita namin base doon sa pinagmamalaki nila na number 1 si Bongo. Si Bongo nandoon sa loob. Si Bato paminsan-minsan nasa loob. Pero yung the rest, yung 7, kahit 25 pa ang kuhanin o manalo na senador, yung 7 ninyo wala pa din. Hindi pa din panalo. Bakit? Kasi nandoon si Botbot Nimo. Naku, si Botbot Nimo. Ayan na si Botbot Nimo. Si Pitch Bartolaba. Anak na tinapay ang Pitch Bartolaba. Minsan ka lang mag-comment, Botbot Nimo pa. No? Pang Davao lang yan. Hindi ubra sa amin yung mga ganyan. Hindi kami masasaktan dyan sa mga Botbot Nimo ninyo. Di ba? Botbot Nimo. Nasaan ang 20 pesos na bugas? Ay nako, Pitch Bartolaba. Good night sa iyo, matutulog na ako. Sabihin mo yan doon sa mga kadabaw mong mga ka-DDS mo. Bot-bot Nimo, no? Kami lang yan. Sa araw-araw na nagbablog kami, bot-bot Nimo ang kaya ninyo. Batibot.